Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin ko ang isang paksa, isang teknik na masasabi nating pangkalahatan sa larangan ng survival. Isa itong kaalaman na kabilang sa mga pangunahing bagay at sa kabila nito, bihirang napag-uusapan. Ang kagandahan ng ipapakita ko sa inyo ngayon ay matutuklasan ninyo ang isang masaganang pinagkukunan ng pagkain sa buong mundo. Diyan natin ito tinatawag na universal na teknik. Ngayon, alamin natin kung paano maghanda ng pagkaing pwedeng kainin mag-isa o pampares. Makikita ninyo, ito ay isang kaalaman na magpapalakas sa inyo agad-agad, lalo na sa mahirap na sitwasyon, halimbawa. Kaya, ang teknik na ito ay tungkol sa pagkuha at paghahanda ng kambyum ng mga puno. Ipapakita ko sa inyo ang buong teknik mula umpisa hanggang dulo. Kasi naririnig natin ito paminsan-minsan, pero sa totoo lang, kakaunti lang ang mga taong talagang nakakain ng kambyum. Kaya, para sa demonstrasyon, kukuha ako ng kambyum mula sa mga nakatayong puno. Para naman sa mga medyo sensitibo sa inyo, tandaan ninyo na ang mga punong ito, gaya ng makikita sa mga marka, ay puputulin na sa loob ng 1 linggo. Sa totoo lang sa ngayon, napakamahal ng kahoy at nagdudulot ito, masasabi natin, ng pagkakataon para sa mga tagapangalaga ng gubat, kaya't Marami silang pinuputol na puno sa kasalukuyan. Kaya, sa pangkalahatan, tandaan ninyo rin na nakakabawi naman ng maayos ang mga puno. Hanggat hindi ninyo kinukuha ang buong paligid ng puno, ang 501. Una, dapat may alam kayo sa estruktura ng puno. Mayroon tayong unang balat o panlabas na balat. Pagkatapos, mayroon tayong pangalawang balat o panloob na balat. Ang panlabas na balat, tatawagin din natin itong suber, at ang panloob na balat naman ay liber. Pagkatapos, mas malalim pa, makikita ninyo ang kambyum na siya nating pagtutuunan ng pansin. Kailangan nating matukoy at alamin paano ito kunin. Ito ay isang pinasimpleng istruktura ng puno ng kahoy, pero sa kaligtasan. Sa totoo lang, sapat na ito para sa atin. Dapat nating malaman na ang kambyum, maaari nating itong ituring na parang vascular system ng puno. Kaya unang hakbang ngayon, magbabalat tayo ng isang bahagi ng puno, isang bahagi ng suber, ng balat, kaya. Kung gusto nating manatiling buhay ang puno, kukuha lang tayo ng mga 1/4 ng kanyang circumference. Hindi naman talaga siya magdurusa doon. Kaya, pwede mo itong gawin gamit ang machete, gamit ang matalim na kutsilyo na ganito, o kaya gamit din ang maliit na palakol. Kaya ngayon, nagsisimula na akong makarating sa malambot na bahagi. Pero hindi ito ang kambyum, kaya ito ay isang karaniwang pagkakamali. Dito, hindi dapat masyadong madiin. Ayan, nandito na tayo sa liver. Kaya dito, pangalawang balat. Kaya aalisin natin hanggat maaari ng unang balat. Sa paraang ito, makikita ninyo. Para magkaroon ng mga piraso na gagawin natin na dapat ay malambot para madali itong mahubad. Ngayong natanggal ko na halos lahat ng unang balat, gamit ang matalim na kutsilyo, aalisin ko ang huling bahagi ng balat na makakabala sa akin sa pagkuha. Kaya, mas maganda kung gagawin mo ito ng maayos. Mas maganda ang kalidad ng iyong kambyum. Sa totoo lang. Ayan. Ngayon, magsasagawa tayo ng pagkuha at ipapakita ko ang teknik. Dito, itinutusok natin ng malinaw ang kutsilyo hanggang sa kahoy, hanggang sa pinakamalamot na bahagi, pero kahoy na tinatawag na aubier. At iikutan ninyo ang bintana ng pagputol.
Ayan. Sunod, gagawa tayo ng piraso. Gagawin natin silang medyo malapad, mga 2 cm ang laki. Para sa pagkuha, dito, gagawa ako ng 3. Ayos na. At ngayon, gagawin na natin ang pagkuha. Nasa tagsibol tayo kaya may mga kondisyon dito. Perpekto. Dahil nagkaroon na kayo ng pag-akyat ng dagta. Sa taglamig, mas mahirap pero posible. Kaya ito, bahagi ito na kukunin ko. Susubukan natin ito. Medyo mabilis pa rin. Kaya hindi ako kukuha ng marami. Ayos lang, ito ay isang demonstrasyon. Pagkatapos, ipapakita ko kung paano maghanda. Kita nyo, umiinom talaga siya ng dagta. Itong mga piraso, itatabi at aasikasuhin natin. Isa pa pagkatapos. Pero bago yon, magpapahinga muna tayo. Ang pinakamaganda sa cambium, nandito. Ito talaga ang pinakamaganda. Sige. Ito, meron kayo nitong bahagi. Itong bahagi na ito. Pwede mo talaga itong kainin ng direkta kasi napakakaunti ng hibla nito. Malapot ito, kaya pwedeng kainin ng hilaw. Nandito lahat ng katangian ng cambium. Ang mga bitamina. Maraming uri ng mineral sa loob. Kaya, sa ating mga lugar, maari nating isaalang-alang na ang cambium. Sa lahat ng mga punong may malalapad na dahon, pwedeng kainin, maliban sa mga punong namumunga sa ilang panahon, na maaring may taglay na cyanide, potassium sa maliit na dami. Kaya ito ay nakakalason. Iniiwasan ko rin ang robinier. Ito ang akasya, ang peking akasya, na may taglay ding lason, ang robine. Mag-focus tayo sa olmo. Pwede lahat ng birch. Ang linden ay maganda. Ang poplar, iba't ibang uri ng poplar, mga maple, mga willow, at higit sa lahat ang mga coniferous tulad ng mga pine. May isang napakahalagang exception, ang yew, na talagang nakamamatay. Ngayon, kukunin natin ang cambium mula sa mga piraso na hiniwa ko kanina, kaya ito ang pinakamalaking bahagi. Kukunin natin ito. Kaya, kailangan talagang kunin ang pinakaibabaw na patong. Dito, nagsisimula kayong magkaroon ng biomasa.
Pinakukuluan ko ang buong kambyum. Kaya, pagdating sa nutrisyonal na halaga ng kambyum, kapag kinakain ito ng hilaw, may mga protina, asukal, vitamina C lalo na, at mga micronutrient. Hindi natin maibibigay ang eksaktong halaga dahil nag-iiba ito depende sa panahon, puno, at kalidad ng pagkuha. Sa pinakamayaman, may pine at birch na tunay na magaganda. Mayroon ding mga benepisyo na kaugnay ng pagkain ng kambyum tulad ng pagpapalakas ng immune system. Kaya, ginagawa nitong isang napakagandang food supplement para sa pansamantalang kaligtasan, lalo na. Sa usapin ng calories, ngayon mayroon kang pagkain na mas mataas ang calorie kaysa sa patatas. Kaya isa itong napaka-interesanting pagkain tuwing taglamig, lalo na kung saan mas mahirap makahanap ng mapagkukunan ng enerhiya. Kaya, para maging epektibo sa survival, hindi mo dapat ubusin ang kalahating araw dito. Iminumong kahi ko, gaya ng dati. Nasubukan ninyo ito. Gawin ninyo ito kahit 1 beses o 2 beses para talagang makabisado ninyo ang teknik. Makakatulong ito sa inyo na magkaroon ng kalamangan talaga sa araw na kakailanganin ninyo ito. Ang pagkakaroon ng kalamangan sa oras sa isang komplikadong kapaligiran, huwag ninyong kalimutan na maaari nitong lubos na baguhin ang sitwasyon. Kaya, bibigyan ko kayo ng ilang gabay tungkol sa oras ng paghahanda. Sa isang sitwasyon ng kaligtasan kung saan ang layunin ay makakain kayo, makabawi ng lakas, at makaalis muli. Magkakaroon kayo ng 15 to 20 minuto para sa pagkuha o pag-aani. Magkakaroon kayo ng 1 oras para sa paghahanda, 30 minuto sa pagluluto bilang pinakamahaba, at mga 15 minuto para sa pagkain. Kaya, magkakaroon kayo ng 2 oras na pahinga at makakabalik kayo na mas malakas. Depende sa klase o panahon, pwedeng mapait ito. Sa ganitong kaso, maaari ninyong palitan ang tubig na pinakuluan pagkatapos ng 15 minuto at lutuin ito sa 2 beses na pagpapakulo. Sige, dapat ninyong malaman na pagkatapos ng 15 minutong pagkulo, 15 minuto ang kambyum ay pwede nang kainin. Pero sa 30 minuto, nagiging sobrang dali na itong tunawin. Karaniwan, ang tubig na pinakuluan ay dapat kulay rosas. Kung ito ay talagang kulay dugo, ibig sabihin ay masyado kayong maraming nailagay na liber. Kulang ang kambyum, sobra ang liber. Sige, ang liber ay puno ng selulosa, hindi natutunaw sa tiyan, at wala ring naidudulot na enerhiya para sa tao. Nagkakaiba ang panlasa nyo depende sa puno. Halimbawa, ang birch ay medyo mapait at ang kambyum nito ay hindi rin ganoon karami. Mayroon kang kastanyas na matamis at ang kambyum nito ay katamtaman lang ang dami. Hindi masyadong marami. Depende sa panahon. Ang pinakamagaganda sa pangkalahatan ay ang mga pin na may magandang kambyum. Napaka-nutritibo at matatagpuan sa buong mundo. Kaya, maaari mo itong sabayan ng mga ligaw na damo para mas masarap. Pero dito, gagawin ko ito sa pinakasimpleng paraan para sa inyo. Sa paraang ito, ipapakita namin sa inyo ang teknik. Kaya dito, makikita ninyo sa loob ng 30 minutong pagkuha. Talagang sobra-sobra na ang makakain ko. Kasi dapat ninyong malaman na ito ay sobrang nakakabusog. Hindi naman talaga marami ang kinakain nito. Kambyum. Kaya ang pinaka-ideal na panahon para kunin ang kambyum ay sa tagsibol. Dahil umaakyat ang dagta sa panahong iyon. At sa oras na iyon, madaling matanggal ang balat ng puno. Pwede rin ito gawin kahit kailan. Para sa paggawa ng mga tinapay, kailangan nating mag-focus sa mga puno na may diameter na hindi bababa sa 30 hanggang 40 sentimetro dahil sa maliliit na puno, hindi pa buo ang kanilang balat. Magkakaroon kayo ng sobrang mapait na kambyum, halos di makain. Sa kabilang banda, sa mga punong may malalapad na dahon, maaari kayong mag-focus sa mga puno na may diameter na 8 hanggang 20 sentimetro.
Mas maganda ito para sa pagkuha ng cambium. Para sa araw na ito, ako si Mevos. Narito, niluto ko ito ng 20 minuto. Mga 10 minuto pa sana. Naghintay pa sana siya. Medyo makunat siya. Medyo may lasa pa ng tinapay. Pagkalipas ng 30 minuto, nawala na talaga ang lasa. Ayon sa inaasahan ko. Ayan, patapos na ang video. Sana nagustuhan ninyo ito at sana naging kapaki-pakinabang ito. Huwag mahiyang mag-like at magkita tayo sa next na video.